Ang nagulat naman ako, sandali lang, ba't pati si Torres sinama mo? 'Di ba? Sinabi mo na yung mga batikan. Talagang Hall of Famers yung mga sunod-sunod na sinabi niya mga pangalan. Tapos sinabi niya ang bagong kampiyon, si Torre. Jesus Ginoo, nakita naman natin kung paano nila ginawa, gumamit ng kapangyarihan ng gobyerno, ng pondo ng gobyerno para gawin niyang siya lamang ang nag-define na laban kay Mayor Baste. Sana hindi na niya ginanon. Kahit siya man katawa-tawa, ba't mo isisingit yan sa zona mo? 'Di ba? Parang ang uncalled for. Yung recent na biyahe po ni Marcos Jr. sa Amerika. Ang hindi po ba pagsama dito sa kanyang SONA na naging resulta po ng negosasyon niya sa Amerika, pag-amin din na hindi talaga significant yung naging resulta ng kanyang negosasyon doon? Sa tingin ko, Admar, mas marami siyang eksplanasyon na gagawin kung isama yan. Kasi kung nakita mo yung SONA, wala siya masyadong sinabi dyan tungkol sa mga negosyante. Ang sinabi niya, mga small and micro and small enterprises. So, entrepreneurship ang kanyang focus, no? Kasi pag sinama mo yan, mahihirapan sigurong ibigay kung ano yung mga produktong nasasakupan niyang 19% tariff at kung anong produkto ang open market, no? Yung open market, kino-compare ko yan sa parang parity rights nung unang panahon eh. Parang binuksan ng ang ating Pilipinas, and they can do whatever they want, no, export whatever they want at that rate. Sinabi nung presidential advisor Go na ang magbe-bear naman daw ng brunt ang mga negosyante. That is not true. Alam natin ang passover sa consumer. So yung mga propaganda lines nila nakakapanghinayang kasi hindi talaga nagiging accountable at transparent dyan sa usapin ng tariff. Opo, dito naman po sa usapin ng 20 pesos na bigas, naging malinaw po ba sa inyo yung mga strategiya na gagawin or itong panibago kasi gagawin palalawakin pero hindi yung alam natin na makikita na natin yung 20 pesos na bigas kada kilo nakahilera na doon sa bigasan section ng mga palengke po. Meron pa rin siyang sariling tindahan yung sa Kadiwa. Prof, anong nakikita niyo po rito? Nagagamit pa rin ng pera ng taong bayan para i-subsidize itong bigas. At parang narinig ko yata sa mga balita ngayon, itataas din nila, hindi lang doon sa mga mahihirap magiging available, pati doon sa mga middle income. Alam mo, Admar, kasi one-liner lang yung 20 bigas eh. Ang sinabi niya na nakita na natin ang formula at nagawa na natin. Yung nangyari nung kampanya, hindi naman buong bansa ang rollout niyan. At katulad nga ng ine-explain ko dati sa inyong show, yung merong parte dyan ang local government. So may subsidy ang national, may subsidy ang local government. Ang source ng product ay ang NFA. So kung makikita mo, highly subsidized yung 20 pesos rice. Tama ka dun sa sinabi mong dapat nakahanay at hindi lang sa Kadiwa, no? At ang Kadiwa naman hindi institutionalized as a program eh. Naisip lang yan na isa sa mga distribution arm or outlet para nga ma-force yung merkado na ibaba ang presyo, no? Mas tama yung pag nakahilera dyan at may choice ang taong bayan. Yung i-elevate mo sa middle class, kailangan sigurong pag-aralan natin yung datos kasi na forfeit mo yung purpose ng pagkakaroon ng 20 pesos rice. Ngayon, kung yung katulad ng suggestion mo, ilagay at nakikita yan, then everyone can choose. Hindi na targeted. So, until that is made, then that's the only time that you can say successful yung programa.
Dito naman po, kaugnay pa rin dyan sa issue ng 20 pesos na bigas kasi ang nangyari niyan, maraming mga ulat ang mga agri-groups, no, na maraming nananamantala. Kasi nung tumaas yung presyo ng mga imported na bigas, nasa 35% din during that time yung taripa. Tumaas yung presyo at nakikita nilang magiging hakbang para mapababa is babaan din yung taripa pagpasok dito. Tapos mga ilang linggo or buwan, bumaba na rin yung presyo ng imported na mga bigas pero nananatiling mababa yung taripa and nananatiling mataas din yung presyo ng bigas during that time. Kung kaya't gumawa sila ng napakaraming hakbang, meron nang nababanggit na maximum suggested retail price, pero sahan na talagang ipinabababa. Ang ano doon is ang madali nilang makita yung mga retailer. Pero yung mga trader na possible yun yung talagang mga gumagawa ng kalokohan kasi pagdating mo sa farm gate, sasabihin nila, oh, ito yung bintahan namin, bakit ang mahal-mahal yan sa retailer? Sasabihin naman ng retailer, ganito naman yung bili namin. So matagal ng issue patungkol doon sa nanamantala, pero nabanggit ito ng Pangulo sa kanyang SONA na hahabulin niya kung sino man ang gumagawa nito dahil economic sabotage po ito, Prof. Hindi po ba siya huli na sa kanyang mga pronouncement na ito at mas maigi? Kumbaga parang alam na ng lahat na ito talagang nasa gitna, merong problema. Tapos nitong recent lang na SONA, talagang binigyan na ng diin na talagang hahabulin ng gobyerno ang sino mang mananamantala dito ng mga traders, Prof. Alam mo, Admar, ang presyo kasi role yan ng supply and demand eh. Kung binigyan mo ang importers ng leeway, so dumadagdag yung presyo dahil sa importation. At parte ng usapin sa bigas ay ang middleman, no? Ang mga lately nga nag-announce ang NFA na titigil muna sila ng pamimili ng production ng local farmers. Mahirap naman 'yon kasi saan mo ngayon dadalhin niya ang yang iyong produce? So mapipilitan kang to deal with the middleman na ang mura-mura ng pagkabili pero binobodega nila hangga't tumaas yung presyo. So if the government is sincere in putting down the price of rice, they should deal with the middleman. They should deal with the smuggling, sa importation ng bigas, and they should really monitor the price. Kaya yung pagbaba ng mga tao sa DTI, sa DA, napakahalaga niyan. At wag nating kalimutan na kailangan mong bilhin, di ba? Assured sale nga sa ating magsasaka kung mabili ng NFA. So lumalabas ngayon, ang daming nakastock ang NFA. Kaya nagagawa nila ito. Maganda yung marami kang stock kasi na-maintain mo yung inventory mo in case of a shortage. Pero may epekto yun sa presyo. So kung gusto mo talagang babaan yung presyo ng isang produkto, you have to deal with the several stakeholders on that issue. Opo, isa pa sa kanyang nabanggit, ma'am. Kayo po ba ay kinilig nung marinig nyo po na ibabalik na yung intrams? Yung? Intramurals po. Alam mo, tamang-tama ka. Kasi ako'y bata, nung dineklara ang martial law, ang pumukaw sa isip ko, aba, sandali, parang gintong alay yun ah. 'Di ba? Parang kasi nung bata kami at martial law, ako ay martial law baby, abay pinilitan kami mag group exercise, lahat pilit 'yan. Para maging malakas at mas masustansyang individual sa bagong lipunan. Kinabit pa doon yung love vows. Kaya sabi ko, ano na naman ito? Reiteration na naman ng sa tatay niya. Pwede namang ibahin, 'di ba? Pero doon sa sports development o yung intramurals, kung mapupunan mo yung definition niya ng unity, na tama naman. Niname niya, sunod-sunod yung ating mga sport, yung mga national athlete natin na talagang nakagawa ng magagandang pangalan, nag-iwan ng marka sa kanilang sport, no? Doon makikita mo ang Filipino United pag may sports na boxing, tennis of late, no, makikita mo talaga sila basta Pilipino nagrarally behind. Katulad na rin ng may mga beauty pageant. Pero
napaka napaka labnaw na definition ng unity yon. Kasi kung sasabihin niya i-open ang lahat ng mga stadium, ang mga arena para sa mga tao para makapag-exercise, maganda yon at dapat noon pa yun ginawa. Ah, pero kung titingnan mo yung SONA, meron siya sa bawat sektor eh. Opo. So, magkakahalanhan. Opo, nakikita nyo rin po ba na kaya naisingit yon? Kasi nabanggit mo nga, every time na may laban ang pambato ng Pilipinas, talagang nagkakaisa. Yung pinaka-recently nga, yung laban ni Pacquiao, kung ano yung nangyari nung panahon ng kasagsagan ng, kumbaga, yung kainitan pa niya, eh talagang nagkakaroon po ng zero crime rate, no? Pati mga kriminal, eh, nanonood din. Wala din sila, hindi sila abala sa kanilang mga krimeng gagawin. At nakita mo rin ba na sinadya niya ito para at least kumbaga mapukaw na makuha pa rin niya yung suporta ng taong bayan, Prof? Tama ka dun, Admar, no? Nakita natin talaga yan, phenomenon yung kay Manny Pacquiao. Talagang nawawala, nalilinis, walang traffic, walang krimen. Pero, ang nagulat naman ako, sandali lang, ba't pati si Torres sinama mo? 'Di ba? Sinabi mo na yung mga batikan. Talagang Hall of Famers yung mga sunod-sunod na sinabi niya mga pangalan. Tapos sinabi niya ang bagong kampiyon si Torre. Jesus Ginoo, nakita naman natin kung paano nila ginawa, gumamit ng kapangyarihan ng gobyerno, ng pondo ng gobyerno para gawin niyang siya lamang ang nag-define na laban kay Mayor Baste. Sana hindi na niya ginanon. Kahit siya man katawa-tawa, ba't mo isisingit yan sa SONA mo? 'Di ba? Parang ang uncalled for.